Ano ang Confucianism? Ang Confucianism, isang relihiyong humanismo, ay nagkaroon ng malaking epekto sa buhay, istrukturang panlipunan at pilosopiyang pampulitika ng China. Ang pagkakatatag ng relihiyon ay bumabalik sa isang tao na kilala bilang Confucius, ipinanganak 500 taon bago si Kristo. Ang Confucianism ay pangunahing tumatalakay sa moral na pag-uugali at etikal na pamumuhay at kadalasang ikinategorya bilang isang etikal na sistema sa halip na isang relihiyon. Binibigyan din nito ang makalupa, hindi ang makalangit. Ang mga doktrina ng Confucianism ay nakasentro sa una, pagsamba sa mga ninuno. Pagsamba sa mga namatay na ninuno na ang mga espiritu ay pinaniniwalaang kumukontrol sa kapalaran ng mga inapo. Ikalawa, kabanalan ng anak. Debosyon at pagsunod at paggalang sa mga nakatatanda sa pamilya ng mga nakababatang miyembro. Ang mga pangunahing prinsipyo ng Confucianism ay una, Yen, ang ginintuang tuntunin. Ikalawa, Chuntai, ang maginoong tao ng kabutihan. Ikatlo, Chengming, ang wastong paglalaro ng mga tungkulin ng lipunan. Ikaapat, Te, ang kapangyarihan ng kabutihan. Kalima, Li, perpektong pamantayan ng pag-uugali. Ika-anim, Wen, ang mapayapang sining, musika, tula at iba pa. Ang etikal na sistema ng Confucianism ay maraming dapat tapurihan dahil ang kabutihan ay palaging isang bagay na lubang kanais-nais, kapwa sa isang individual at isang lipunan. Gayunpaman, ang etikal na pilosopiyang itinataguyod ni Confucius ay isang pagsisikap sa sarili, ni hindi nag-iiwan ng puwang o pangangailangan para sa Diyos. Itinuro ni Confucius na ang tao ay may kakayahang gawin ang lahat ng kinakailangan upang mapabuti ang kanyang buhay at ang kanyang kultura. Umaasa sa kabutihan sa kanyang sarili upang may sakatuparan ito. Ang biblikal na Kristyanismo, ganun pa man ay nagtuturo ng eksaktong kabaligtaran. Hindi lamang kulang ang kakayahan ng tao na linisin ang kanyang gawa, hindi niya kayang pasayahin ng Diyos ng mag-isa o magtamo ng buhay na walang hanggan sa langit. Itinuturo ng Biblia na ang tao ay likas na makasalanan mula sa pagsilang. Jeremiah 17:9. At walang kakayahang gumawa ng sapat na mabubuting gawa upang maging katanggap-tanggap siya sa isang banal at ganap na matuwid na Diyos. Walang taong mapapawalan sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Roma 3:20. Ang tao, sa madaling salita, ay lubang nangangailangan ng isang tagapagligtas upang gawin iyon para sa kanya. Ibinigay ng Diyos ang tagapagligtas na iyon, ang kanyang anak, si Jesucristo, na namatay sa krus upang bayaran ang multa para sa ating kasalanan at gawin tayong katanggap-tanggap sa Diyos. Ipinagpalit niya ang kanyang sakdal na buhay para sa ating mga makasalanan. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. 2 Korinto 5:21. Ang Confucianism, tulad ng lahat ng huwad na relihiyon, ay umaasa sa mga gawa at kakayahan ng tao. Ang Kristyanismo lamang ang kumikilala na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. At ang mga tagasunod nito ay umaasa lamang kay Jesucristo, na ang sakripisyo sa krus ay nagbukas ng pinto ng langit sa lahat ng naniniwala sa Kanya at naglagay sa kanila na huwag magtiwala sa kanilang sarili, kundi sa Kanya lamang. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.